Alam nyo, sa likod ng bawat kwento ng pagbangon, laging may isang arkitekto. Sa kwento ng muling pagtatayo ng edukasyon dito sa Pilipinas mula sa abo ng digmaan, may isang pangalan na dapat nating tandaan: Esteban Abada. Tara, alamin natin kung paano niya binuo muli ang pangarap ng isang buong bansa. Subukan nating ilagay ang sarili natin sa sitwasyon niya, no? Katatapos lang ng gyera, wasak ang lahat. Tapos, heto ang tanong sa'yo. Paano mo sisimulan ulit? Paano mo itatayo mula sa abo ang isang sistemang, halos wala nang natira? Grabe, di ba? Yan yung hamon na hindi lang hinarap ni Esteban Abada, kundi buong tapang niyang tinugunan. Okay, so para mas maintindihan natin kung gaano kalaki ang nagawa niya, kailangan nating silipin kung saan siya nanggaling. Dito kasi nagsimula ang lahat, sa kanyang pangarap para sa bayan. So, let's go back in time. March 15, 1899, Cabancalan, Negros Occidental. Dito isinilang si Esteban Abada. I-picture nyo yung panahon na papasok ang bagong siglo, kumakawala pa lang ang Pilipinas mula sa pagiging kolonya. Ang daming nagbabago. Tapos, sa gitna ng lahat ng yan, may isang batang ipinanganak na magiging napakalaki ng papel sa paghubog ng ating bansa. At alam nyo, bata pa lang siya, malinaw na sa kanya ang misyon niya. Hindi yung para yumaman o sumikat para sa kanya, ang edukasyon, ang kaalaman, yan yung pinaka-powerful na tool para makatulong sa kapwa Pilipino. Yan yung naging guide niya sa buong buhay niya. At grabe yung naging journey niya ha. Tingnan nyo to, nag-aral sa UP, naging pensyonado sa Amerika. Ibig sabihin, isa sa mga pinakamagagaling na ipinadala para mag-aral abroad. Tapos pagbalik, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Naging guro, naging principal, naging division superintendent, hanggang sa umabot sa pinakatuktok, direktor ng edukasyon. Sunod-sunod, di ba? Kitang-kita yung dedikasyon. Pero, sa kabila ng lahat ng tagumpay na yun, yung pinakamabigat niyang pagsubok, paparating pa lang. At dito napapasok yung kwento ng edukasyon sa gitna ng pagguho. Ito yung masaklap na realidad pagkatapos ng World War II. Yung sinasabing halos lahat, hindi yan exaggeration. Imagine niyo yung mga lugar kung saan dapat natututo ang mga bata, gumuho, burado, parang binura sa mapa ang pundasyon ng kaalaman ng buong bansa. Anong itsura nito? Well, yung mga classroom parang naghihingalo talaga, butas-butas ang bubong, giba ang mga pader. Hindi siya lugar para mangarap, isa siyang paalala ng isang napakasamang panaginip. Tapos, paano ka mag-aaral? Walang libro, walang pisara, minsan kahit upuan, wala. Lahat kasi nasunog sa gera o di kaya ay ninakaw na. Literal na back to zero. Pero alam niyo kung ano yung pinakamasakit? Yung epekto sa mga tao. Bagsak na bagsak ang moral. Yung pag-asa ng mga guro, ng mga estudyante, nasa sahig. Kasi paano ka nga namang gaganahang magturo o matuto kung ang paligid mo parang sinasabi sa iyong wala ng pag-asa? At dyan na ngayon papasok si Esteban Abada. Sa gitna ng lahat ng yan, ng abo at ng mga guho, sinimulan niya ang isang napakalaking misyon, ang pagbangon ng mga paaralan. At dito mo makikita kung gaano siya katalino. Hindi lang siya basta nag-utos na, itayo niyo ulit yan. Hindi. Piningnan niya yung buong problema at nakita niya, dalawang kailangang ayusin. Una, yung pisikal, yung mga sirang gusali, sumalawak ang rehabilitasyon. Pero pangalawa, at siguro mas importante, yung puso ng sistema, yung mga guro. Kaya gumawa siya ng mga reforma para suportahan sila. Brilliant, di ba? Ito yung philosophy niya Sabi niya, at tama naman siya, yung matatag na edukasyon, nagsisimula yan sa masaya at sapat na guro. Kasi kahit gaano kaganda yung building, kung yung guro malungkot at hirap, paano siya makakapagbahagi ng kaalaman ng maayos? Kailangan alagaan ng mga guro. Kailangan bigyan sila ng suporta. Yun ang core ng lahat. Pero hindi pa dyan natapos ang laban niya. Kumbaga, ni-level up niya. Dinala niya yung laban para sa edukasyon sa pinakamataas na lugar kung saan ginagawa ang batas. Naging isa siyang boses sa Senado. So by 1949, napansin na ng buong bansa yung ginagawa niya. At nanalo siya bilang senador. Imagine that! Galing sa pagiging educator sa field, ngayon nasa loob na siya ng Senado. May kapangyarihan ng gumawa ng batas para sa pinaglalaban niya. At sa Senado, hindi na lang siya basta nagsasalita. Gumawa na siya ng aksyon.
Isinulong niya yung mga batas na, alam nyo, hanggang ngayon, nararamdaman pa rin natin ang epekto. Ano yung mga yun? Una, libreng primaryang edukasyon para sa lahat. Pangalawa, mas mataas na sahod para sa mga guro. At pangatlo, sapat na budget para sa Department of Education. Basically, ginawa niyang national priority ang edukasyon. Napakahalaga nun. So, dahil sa lahat ng mga ginawa niyang ito, ano ba yung iniwan niya? Meron siyang pamanang, well hanggang ngayon buhay na buhay. Ito siguro yung pinaka-powerful na ideya na iniwan niya. Napakasimple pero sobrang totoo. Yung pera na binibigay sa mga eskwelahan, hindi yan gastos. Investment yan. Pamumuhunan para sa kinabukasan nating lahat. Bawat piso, bumabalik yan sa pag-unlad ng bansa. Kaya naman napakabagay sa kanya ang titulong arkitekto ng edukasyon. Kasi para sa kanya, yung blueprint ng isang matatag na bansa ay hindi semento at bakal, kundi panulat at aklat. Kaalaman, yan daw ang pinakamabisang paraan para ibalik ang dangar at pag-asa sa isang bansang nasaktan at nadapak. At ang kwento niya nagtapos noong December 17, 1954. Nakakalungkot kasi pumanaw siya habang nagsisilbi pa rin bilang senador. Ibig sabihin, hanggang sa huli, hanggang sa kanyang huling hininga, naglilingkod siya sa bayan. Ganon katindi yung dedikasyon niya. Kaya yung kwento ni Esteban Abada, hindi lang tutungkol sa isang historical figure. Challenge to para sa ating lahat. So, iiwan ko kayo sa tanong na to. Ikaw, ako, tayong lahat, sa ating sariling maliliit o malalaking paraan, anong pamana ang gusto nating iwan para sa kinabukasan? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.